everyone! So, karon is Thursday. Tapos, last day ko dito sa Hong Kong. Dumating kahapon, galing Thailand. And then, stay dito na hanggang bukas. And then, bukas, flight na ng Pinas. Yan. So, yun sa mga hindi nakakilala sa akin, pero sa family ko, yan, dito ako nagtrabaho sa Hong Kong dati for 6 years, 3 contract. Dito ako nagtrabaho. Pero sa Kowloon, sa Hongham ako. Yung sa tinuro ko dati, sa nung nag-live ako, doon ako dati nagtrabaho for 6 years. Yan. Tapos pumupunta lang ako dito. Yan. Sa Central, pag may kailangan. Tapos, nakabalik ulit. Kahit pahirapan sa Pinas, after nung wala ng trabaho, hirap-hirap na umalis ng Pinas. Yan. So, 6 years ako dito nagtrabaho. 6 years, and then lumipat ako ng China, Shenzhen, which is illegal. Kasi walang working visa. Dito sa Hong Kong, may working visa ka. 2 years. 2 years bawat kontrata. So, isang amo lang ako dito. 6 years, isang amo lang. And then, malaki pa yung placement fee dati. Malaki yung placement fee. Tapos, after nung si Duterte na, maliit na lang yung placement fee. Tapos, ako pumunta ng China kasi may sa akin, nag-refer na subukan, ganun. Tapos, malaki yung offer. So, pumunta ako ng China 2018, May 2018. May 17, 2018. And then, nitong May 17 ulit, 2024, yun nahuli na ako. Kasi illegal doon. Pumunta ako ng China from dito, kumuha ako ng visa, nag-apply ako ng visa. For 30 days lang siya, single entry tourist visa. And then, in-overstay ko na siya kasi nagtrabaho ako. Una, Italiano. Then, malaki kasi yung offer. Tapos, sige, go. One time, big time ba? Tapos, yun. Tinapos ko yung 2 years. Tapos, okay naman pala. Medyo safe. Hanggang inabutan ng COVID. Tapos, safe pa rin. Hindi ko pa rin nahuli. Ngayon lang, nahuli nung last May 17. Yun, last May 17, nahuli na ako. Diba? Malungkot, pero talagang ganun, yung oras mo na mahuli ka. So, nung nahuli na ako, nagstay na ako, na-detain ako ng almost 3 months. Yan, family ko na yata nakalam. Yan. So, na-detain ako ng almost 3 months sa kulungan. Yan. So, may mga kasama ka ibang Pinay, mga Vietnamese, tapos Indonesian, meron ding Myanmar, meron ding Chinese. Naka-detain ka, pero okay naman, hindi ka sinasaktan, wala naman pagkain, nakaka-trauma lang siya kasi hindi mo mahawakan yung phone mo, wala kang contact sa family, hindi mo alam ano nangyari, tapos nag-aalala ka sa anak mo, sa tatay mo. So, yun. So, na-detain ako ng almost 3 months. Pamilya lang nakaalam. Tapos anak ko. Kasi may anak ako nasa China, nag-aaral yung panganay ko. And then, yung anak kong lalaki nasa Pinas. So, yun. Yun. Tapos, paglabas, may nangako sa akin na yung tawag nito, yung paligayahin ka ba, kasi nga nakulong ka na matagal. So, nakulong ako ng almost 3 months. Yun, kaya yun, bakasyon, pahinga muna, kasi matagal, tumanda na lang akong kakatrabaho. So, parang pahinga muna, regalo sa sarili mo. Yun, pero yung bakasyon ko, hindi ko, sponsored siya. Sponsored siya, hindi siya. Kasi wala naman akong pera. Wala na akong pera. So, yan. Sa sawa ng Diyos. Yan. Okay. Tapos, okay yung tatay ko. So, yun na lang yun.
Pasalamat ko, okay yung anak ko, tapos okay yung tatay ko, okay yung pamilya ko. So, pag yung ano talaga, pag yung oras na talaga na ganun, wala ka nang magagawa. Yung bang, kasi nung time na nahuli ako, wala na akong naramdaman. Dati pag may pulis o yung pag malapit ka mahuli, nararamdaman ko siya, palagi nandyan yung mama ko. So, hindi pa yun talaga siya time. Pero nung day na yon, nung May 17, hindi wala akong maramdaman. Tapos nung nandun na yung mga immigration officer, tapos yung mga police, wala lang, parang manhid. Saka lang ako na-stress nung nasa kulungan na. Tapos hindi ka, bawal kang gumamit ng phone, bawal kang tumawag, bawal. Wala kang contact sa family mo. And then, yun yung nakaka-stress, nakaka-emotional damage siya kasi torture, wala kang contact kahit saan, tapos wala pang makadalaw. Ang pwede lang dumalaw is yung family mo. Yung anak ko, ang layo-layo. Nasa Xinjiang, ako nasa Shenzhen. So, yun talaga. Kaya, sarap pa rin mabuhay kahit ang hirap-hirap ng buhay. Yan, nakakayak naman. So, yun, pasyal-pasyal muna si Inday. Tapos, after nito, pag-uwi ng Pinas, trabaho ulit. Tapos, kayod ulit para sa pamilya. Ayan. O, diba? Nakakaiyak naman ng popcorn. Kaloka. So, yan. So, ang sarap-sarap pa rin ng buhay. Kahit ang hirap-hirap ng buhay. O, diba? Nasa tram pa rin tayo. Tingnan nyo, ha? Pero nasa taas na tayo nakaupo. So, yun po yung buhay. E, diba? Laban lang ng laban. Kahit ang hirap-hirap. So, talagang Pinoy, yung Noypi talaga ba? Yan, laban lang para sa pamilya at para sa mahal sa buhay. Kasi, may purpose naman tayo sa buhay. Kung anong purpose mo, yun. Basta masarap pa rin mabuhay. Yung bang ay nako, pag naramdaman mo yung sakit, yun yung at least buhay ka pa. Kasi pag wala ka na maramdaman. So, yan. Basta positive lang. Yun, maging okay din naman, dahan-dahan. Tapos, wag limliman yung problema. Yung bang, okay, may problema. O, anong gagawin? Wag mong limliman yung isipin mo na isipin, tapos wala kang solusyon. So, ganun na, laban na ng laban. Positive dapat. Tapos, huwag mawalan ng pag-asa. Kaya nga, Noypi, di ba? Stay. So, yan po. Yan yung buhay. Kaya, bakasyon ako ng August, September. Mga, 2 months, mga 3 months ang bakasyon. Tapos, trabaho ulit para sa pamilya. Salamat sa lahat, sa suporta, sa family, at tapos sa mga kaibigan. Lalo yung iba man, sipag-sipag mag-share ng video. So, yun po. Kaya, lagi kong gino-joke na ex-convict ako kasi, which is totoo ko. Pero nakulong ako, hindi ako pumatay. Nakulong lang ako dahil nag-overstay ako sa China. So, yun. Kaya, ito yung remembrance. Wait ha. Ito yung remembrance. Saan ko ba? Paano ko ba ito gagawin? Kaya may remembrance ako, yung tattoo. Kasi sa loob wala nang magtatato na ex-convict ka. Kaya nung pagpunta ng Thailand, nagpatato ako. Remembrance ba na ex-convict? Dapat palagyan ko yan ng pangalan ng mama ko na Daisy Gurien, ganun. Kaya yung FB ko is TC. Maraming salamat. Sige na nga, dito na lang at maiyak-iyak ng popcorn. Salamat.